Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay narito muli para magbahagi po ng salita ng Diyos dito po sa araw-araw na pagpapala. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, patuloy kami lumalapit, dumudulog sa umagang ito, Painunugad, na inyo pong naisin, Painunugad, ang siyang patuloy namin pong maranasan ngayong araw na ito, God. Lord, continue to bless every aspect of our lives, O God, lalong-lalo na po sa mga nanonood at nakikinig ng iyong ang programang ito na nais mo pong maabot ngayong araw na ito, Painunugad. Salamat sa inyong pong masaganang pagpapala, araw-araw na aming pong nararanasan. Salamat din sa pribilehyo at opportunity, Panginoon, na magbigay, Painunugad, ng inyong pong inspirasyon ngayong araw na ito upang ang lahat, Painunugad, ay maranasan namin ang iyong mahabaging mahabaging pag-ibig mo na nais mong maiparating ngayong oras na ito. Maraming salamat sa iyo ang parangal, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po dadako na sa Word of God na hinanda ngayong araw na ito. Pinamagatan ko po itong The Benefits of Being a Child of God. Bilang anak ng Diyos, meron po tayong benepisyo na matatamo o matatanggap dahil even sa ating magulang na literal, meron din po tayo kapag tayo sumusunod sa ating magulang, of course, there is a reward. Ganon din po sa Panginoon. Nais niya po na ma-emphasize sa atin na ano po yung halaga o ano po yung mga benepisyo na matatanggap po natin bilang tagasunod ni Kristo o bilang mga anak ng Diyos. Buksan po natin sa John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So sa lahat, napakaliwanag po, sa lahat na nagsitanggap sa Kanya ay binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Ano po yung karapatan ng isang anak? Ang Panginoon, tayo ay maraming nagsasabi na kilala ko rin ang Diyos. Alam ko kung sino siya. Kaya lang, ang tanong, tinanggap mo ba siya bilang Panginoon mo tagapagligtas ng buhay mo? So sa mga tumanggap at sumampalataya, dalawang bagay po yung ina-emphasize dito. Yung tumanggap, tinatanggap mo siya bilang iyong ama o bilang iyong magulang. Tinatanggap mo siya at sumasampalataya. Ibig sabihin, pag tinanggap mo, may kalakip yan na pananampalataya. At ang pananampalataya na yan, yun po yung nag-e-exercise na nagko-connect kayo. Nagkaroon kayo ng koneksyon ng Panginoon at bilang anak niya. So sabi niya, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi sa Galatia 4:6, at upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Alam niyo po, since we accepted Christ as our Lord and Savior, meron na pong nakadeposito sa ating mga puso. Yung deposito na yan yung sinasabi niyong nagmula sa banal na espiritu o kapangyarihan ng Panginoon. At ito po yung nagdadrive na tayo ay itinuring ng Panginoon na tayo mga anak. At ito rin po yung nagpupus sa atin na ang espiritong ito ang nag-uugnay sa atin at sa ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, nais ng Lord na ma-connect ka sa ating Panginoon na may likha sa atin. Sabi niya, hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa ng Diyos bilang tagapagmana. Alam niyo po kung ano yung benepisyo ng isang anak ng ating amang nasa langit. Tayo po ay tagapagmana. Binigyan na po tayo ng karapatan. Alam niyo po, hindi lang naman po sa mana na material na bagay po ang in-emphasize dito eh. Lalo na't higit po yung pamana ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan ng banal na spirito, na mas sigit po nating kailangan sa ating buhay. Sa araw-araw po nating paglalakbay dito sa mundo, may mga time talaga po na may mga challenges po tayo sa buhay. Pero sa literal lang na isang tao, manghihina ka. Madali kang ma-discourage, lalong-lalo na po nakapaligid sa iyo ang mga pagsubok, mga challenges sa buhay. May time pa talaga na ikaw mismo pinanghihinaan ka ng loob. Ikaw mismo pinanghihinaan yung espiritu mo. Pero dahil dinipositohan ka na ng Panginoon ng kanyang banal na espiritu, I believe you can conquer all the challenges in your life. Kaya tandaan po natin, ito lang po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito lang po yung nagbibigay sa atin ng tibay para lalo po tayong nakatayo at hindi po tayo basta-basta na shakening sa ating mga challenges sa buhay. Dahil lalo na kung alam mo yung
authority mo na ikaw ay anak na ng Diyos. Na ikaw ay isang heirs. Ikaw yung tagapagmana. At meron kang mamanahin. Ito po yung buhay na walang hanggan na binigay na ng Panginoon nung siya ay ipinako sa krus. Sabi niya po sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang ihandog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So dahil po sa paghahandog ng ating ama ng kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, yun po yung benepisyo natin bilang mga anak ng Diyos. Pinatawad na tayo ng lahat ng ating kasalanan. Bagamat tayo hindi karapat-dapat sa paningin ng tao, hindi tayo karapat-dapat. All have sinned and fall short of the glory of God. Pero si Lord nagbigay ng solusyon para tayo ay maipanumbalik yung ating relasyon sa Kanya, maipanumbalik yung karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya sabi nga sa Romans 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Tandaan po natin, because of our sin, napawalay tayo sa Panginoon. Because of our situation sa buhay na hindi tayo naging karapat-dapat, pero kapatid, napakalinaw po yung kanyang sinabi na ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kahit hindi pa tayo karapat-dapat, kahit hindi pa tayo kaibig-ibig, pero ang Panginoong Hesus ay inillustrate niya yung kanyang pag-ibig sa atin even hindi pa tayo karapat-dapat. Pero tandaan po natin, meron po akong 3 bagay dito na benepisyo bilang mga anak ng Diyos. Sabi po, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So number 1 po na ipinadama ng Diyos ay ang pagmamahal niya sa atin. Kung longing ka sa pagmamahal ng tao, kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung naghahanap ka ng totoong nagmamahal sa iyo, kung ikaw ay heartbroken, kung ikaw ay bigo, kung ikaw ay disappointed dahil hinahanap mo pagmamahal ng tao, pero kapatid, si Lord, napakalaki yung kanyang pagmamahal, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Nandun yung kanyang pagmamahal na kahit hindi mo siya mahalin, minahal ka na ng Panginoon. Kaya yun yung unang benepisyo na binigay ng Lord nung siya ay nag-alay ng buhay, yung kanyang pag-ibig, unconditional love. Pangalawa po, na benepisyo kung ikaw ay tumanggap at sumampalataya ka na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Ito po yung pangalawang benepisyo. Itinuring tayong mga anak ng Diyos at mga kaibigan. Imagine tayo ay itinuring ng ating Panginoon na mga anak. Alam niyo po, nalulungkot ako dun sa mga naririnig kong mga sitwasyon na kayang itakwil ng magulang. Kayang magtakwil yung anak ng magulang. Pero ang Panginoon, never kang itatakwil, kapatid. Never kanyang i-disregard sa buhay mo. Napakahalaga mo sa Panginoon. Kaya kapatid, kung naghahanap ka ng tunay na kaibigan at tunay na magulang, walang iba po, matatagpuan mo lang sa Panginoon. Kung magulang natin, may mga disappointment man tayo sa ating mga magulang. Kung may mga anak na galit sa kanya magulang, kapatid, sa Panginoon mo lang matatagpuan yung hinahanap mo sa magulang mo. Sa Panginoong Hesus mo lang matatagpuan yung pag-ibig na hinahanap mo. Kaya tandaan mo, kay Lord mo hanapin lahat ng mga hinahanap mo sa tao. Kung sa tao ka magtiwala at kung sa tao mo hanapin yan, mabibigo ka lang. But I believe, kapatid, sa Panginoon mo lang yan matatagpuan. I believe. Pangako ng Panginoon yan, na sa Kanya mo lang makikita at matatagpuan yung tunay na pag-ibig at tunay na magulang na hinahanap mo. Pangatlo, tayo ay tagapagmana. We are the heirs of the God. Tayo ay tagapagmana ng Panginoon. Hindi man material na bagay, hindi man mga nakikita dito, pero yung mamanahin mo, meron pong eternal value. Yung tinutukoy kong eternal value, hahantong yan sa dulo ng iyong paglalakbay dito sa mundo, yung eternal life. Yun po yung pangako ng Panginoon na makakamtan mo yan. Hindi mo man makamtan ngayon yung mga hinahanap mo, pero sa Panginoon mo lang ito makakamtan. Panghawakan mo, kapatid, that God will provide everything. Kung ikaw ay nadidisappoint sa iyong sitwasyon, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa sa mga nangyayari sa buhay mo, kayang baliktarin ni Lord yan. He can turn around your situation. He can turn around your life, kapatid. Kung ngayon, pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Kung ngayon, pakiramdam mo, ang layo-layo mo na sa Panginoon, kapatid. Nandyan lang si Lord.
Ang inaantay lang ng Panginoon yung paghakbang mo. Kung na-downfall ka how many times, si Lord, many times and many chances ang ibibigay sa'yo para mapanumbalik yung relasyon mo sa Panginoon. Para makapagbalik loob ka sa iyong Ama na nasa langit, na handang-handa kang yakapin, handang-handa kang saklolohan sa pagbagsak mo, kapatid. Kaya kapatid, ito na yung tamang panahon. Panumbalikin mo yung iyong ugnayan sa Panginoon at manumbalik ka at magbalik loob ka sa Panginoon. Dahil ngayon, ito na ang tamang panahon, hindi bukas, hindi mamaya. Ito na yung tamang panahon that we must return into our Creator, that we must come back to God, na ang tagal-tagal mo na, ang layo-layo mo na kay Lord. Si Lord nandyan lang. Handa kang yakapin. Handa kang muling panumbalikin yung relasyon nyo na naputol dahil sa mga sitwasyon, kung ikaw ay dumanas man ng iba't pagsubok na ito ay naging dahilan na paglayo mo sa Panginoon, kapatid, handa kang yakapin ng Panginoon, handa kanyang saklolohan sa panahong ito. Merong role ang isang anak. Kung ang tatay may role sa buhay ng anak, ang anak meron din pong role. Binigyan ko po ito. Number 1 po, na dapat na role mo bilang kung nais mo talagang magkaroon ka ng tamang relationship sa Panginoon, tanggapin natin siya. We must accept Him as our Lord and Savior. At tanggapin mo siya at handa mo siyang sundin, handa mong gawin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Pangalawa, sumampalataya. Kailangan pag tinanggap mo siya, kailangan may kalakip yan na pananampalataya. Otherwise, baliwala po yung pagtanggap mo sa Panginoon. Otherwise, wala ding saysay yung pagtanggap mo kung hindi ka sumampalataya. Kaya kapatid, inanyayahan kita ngayon. Nais ng Lord na maibalik yung relasyon mo sa Kanya. Nais ng Lord na yung relasyon ng ama at anak ay magkaroon ulit ng connection o magkaroon ulit ng realignment yung relationship mo sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, wala po tayong ibang solusyon, wala po tayong ibang lalapitan, kundi ang Panginoon lamang. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga nakatunghay ngayon sa araw-araw na pagpapala, actually, ang Lord nakalaan na dyan yung mga blessing. Naka-ready na, ibibigay na ni Lord yung blessing, kaya lang meron ka pang pag-aalinlangan. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior. And I believe, lahat ng mga request mo, lahat ng hinihingi mo at pinapangarap mo, ibibigay ng Panginoon. Hindi ka na pagkukulangin sa lahat ng mga kahilingan mo, sa lahat ng mga request mo, kapatid. I believe, ibibigay ng Lord yan. Experience ko na po yan. Sa buhay ko, marami rin akong hiningi. Marami rin akong naranasan na mga matitinding challenges. Pero, nanatili ba ako doon? Hindi. Kaya kung nanatili ako doon, wala ako dito na napapanood nyo ngayong oras na to. Kaya I believe, ito na yung tamang panahon. Go back to your Creator, kapatid. Panumbalikin mo yung iyong pagmamahal na nawala. Yung panlalamig mo sa Panginoon, panumbalikin mo, kapatid. I-restore ng Diyos ang iyong pananampalataya. God will restore it. What is, yung ano yung mga nawala, ibabalik ng Panginoon yan. Kung ano yung mga na behind, ilalagay ni Lord yan. Blessing shall follow. Lahat, sunod-sunod na yan. Package. Si Lord, pag nagbigay ng pagpapala, package yan. Hindi isa lang. Buhay mo, kailangan mo, at yung kagalingan, healing hearts, kung nangangailangan ka ng healing hearts ngayong oras na to, God will heal your hearts right now. Ngayon ba lang, hinihingi ko na tayo'y manalangin, ilapit natin idulog sa Panginoon, nangangailangan ka ng kagalingan, sa physical healing, granted na yan, kapatid. Just believe. Just accept Him and believe. And I tell you, ngayon pa lang may ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ngayon po, tayo ay manalangin. Yes, Lord, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa word of encouragement, Panginoon God, na tinuruan mo kami, Panginoon God, na paano panumbalikin yung relasyon namin sa iyo bilang aming Ama, Panginoon God. Ngayon din, Panginoon God, bilang mga anak, Panginoon God, teach us, O God, to walk according to your will, Panginoon God, to walk according to your perfect will, Panginoon God, na ikaw lang, Panginoon God, ang amin pong susundin at ikaw lamang, Panginoon God, ang amin pong kakatagpuin araw-araw, Panginoon, sa aming mga buhay at higit sa lahat, Panginoon God, yung buhay na walang hanggan na pinangako mo, Panginoon God, ay nandun, Panginoon God, na we are willing, Panginoon God, na sumunod at sundin ang nais mo sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo rin ang mga nanonood at nakikinig ngayong oras nito, hindi aksidente na napadaan sila, Panginoon God, dito sa programang ito, meron
meron kang greater purpose for them, Panginoon God. Kung sila'y nangangailangan, Panginoon God, ng kagalingan, physical, Panginoon God, Lord, heal them, O God. Financial provision, Panginoon God, sa mga nagkukulang sa kanilang financial, Lord, you will provide everything they need, O God. At lalo na higit, ang spiritual na pagpapala, Panginoon God, ang higit na igawad mo sa kanila dahil ikaw ang Diyos na amin pong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan na kaya mong gawin yung mga imposible, Panginoon God, ay wala sa'yo. Panginoon, sa'yo, Panginoon, walang imposible, O God. Lord, we thank you, Lord. We bless you for this day. At patuloy, Panginoon God, na dinideklara namin ang araw-araw ng pagpapala, provision mo, Panginoon God, sa lahat ng mga nakatunghay ngayong oras nito, God. Lord, we thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Sa susunod po na araw-araw na pagpapala ay patuloy po nating subaybayan. Thank you.